tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias! Isang mapagpalang umaga sa bawat tahanan na nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Sa mga parents na kagaya namin, it's a Thriving Tuesday morning. Ang paborito niyong araw sa pag-uusap at pagpapalakasan ng pamilya. Welcome po sa Family Matters, Parenting Tuesday. Ako po si Edna Marcelo. At ako naman Dang Estrada. Buenas dias. Maayong buntag sa tanan. Magandang araw po, maayong buntag sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa 98 Barangay ng Zamboanga City at sa mga isla ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi na tumututok sa atin sa radyo. At kung kayo naman po ay nakikinig sa ating FB page na 1116 DXAS, good morning po, o baka mamaya late nila pa mapapanood, good evening. At kahit anong oras po o saang sulok man kayo ng mundo na nakikinig sa amin, magandang araw po at salamat sa inyong pagsama sa amin. Good morning, Ate Ed. Good morning, Dang. Kamusta ka? Ma-beauty pa rin. Ayan, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sa kanyang patuloy na pagsama sa atin, no? Araw-araw. At tayo ay, pasukan na. Pasukan na talaga, di ba, Ate Ed? Busy na ang mga magulang at mga bata. Yes. Parang ilang linggo na ba ang pasok? Halos 3 linggo may gitna. Halos mag-isang buwan na. Ang bilis ng oras. Although At July na, no? Oo, kami hindi July pa na Parang may 2 weeks pa ata. Kasi yung university, Wow. July pa. So, ayan. So, yun na nga. Ang pag-uusapan natin ay proactive preparation. Siyempre, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung recent na nangyari nga, no, na insidente dyan sa may Tacloban. And we send our condolences sa mga namatayan at prayer natin ng recovery doon sa mga nasaktan pa at naapektuhan. So, syempre, pagka ganito yung mga kaganapan, hindi maaalis sa atin yung pag-aalala, yung
pag-worry. Ikaw ba, Ate Ed, nung narinig mo yung balita, ano yung unang-unang pumasok sa isip mo sa inyo ni Kuya Arnold? Yung una naming napag-usapan niya ni Arnold, as in, takot, no? Mm. At saka yung pagdududa na, ligtas pa ba yung mga anak natin sa eskwelahan? No, kasi kumbaga ipinagkakatiwala natin di ba, yung ating mga anak doon sa loob ng eskwelahan, tiwala tayo na safe sila, walang mangyayari sa kanila. Pero dahil dito nga sa bumulagang balita sa atin, mas naintindihan namin na wala talagang safety na or hindi tayo safe, no? Or yung protection sa labas ng bahay natin ay hindi natin hawak, hindi natin kontrolado, kundi talagang sabi ko, Panginoon, patuloy mong alagaan at proteksyonan yung mga anak namin at yung mga eskwelahan nila ay maging protektado mo. Kasi totoo no, Dan, hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang mga sitwasyon, no? At imaginein mo, eskwelahan yun at mga batang-bata yung kumbaga, mga involved dito sa naging senaryo, no, sa Tacloban. Kaya minsan iisipin mo, kasing edad lang pala ni ni Sofia, 14, no? At saka isang 15. So, mga teenagers na kaedaran ng mga anak natin. So, yung isa pang naisip na doon, ito yung mga tanong ko kay Arnold, anong pumasok sa nila, sa kaisipan nila, at saka sa puso nila, bakit nila magagawa yun? Tapos, lalo na nung nabasa na namin yung mga news report, na talagang ang challenge nila doon sa ating batas, no? Na parang tignan nga natin kung talagang yung batas, no, talagang ba yan, totoo ba yan, o nagagawa ba yan, or nai-establish ba yan, or nai-implement ba yan. So, parang sa akin bilang nanay, nasa batang edad, ganun na ang kaisipan ng mga bata, no, sa pangkasalukuyan. Kasi di ba dati naririnig lang natin yan, madalas sa ibang bansa nangyayari, no? Pero nung nandito na sa Pilipinas, ang talagang sitwasyon na nakita na, no, ng mga mata sa balita man o doon mismo sa eskwelahan. So makikita natin na hindi lang pala to sa ibang bansa. Hindi lang pala sa ibang bansa na nagaganap, kundi dito mismo sa ating bansa, sa Pilipinas. Yeah. Kaya napakahalaga na yung challenge para sa atin bilang mga magulang, kasi bago lumabas sa ating mga tahanan, yung ating mga kabataan, hinuhubog natin sila sa ating mga tahanan. Hindi ba? So yung tanong mo na ano yung nasa isipan nila, so babalik tayo dun sa kamusta kaya yung kanilang pamilya, kamusta kaya yung kanyang relationship sa mga magulang, na napag-uusapan ba nila, kasi may issue ng bullying, may mga parang speculation na nabubuli daw, okay, or binubuli yung mga bata na to na gumawa ng shooting, Karahasan. tapos meron din na kinokonekta siya sa isang online game. So whether yun ay mga totoo or hindi, pwedeng factors kasi talaga siya, di ba? So kaya nga naman, napakahalaga talaga yung time natin sa ating mga anak, yung communication natin sa kanila, yung pagkakamusta sa kanila. So kaya, yun yung topic natin ngayon proactive preparation or being proactive in our relationship with our kids. Imbes na magpanic tayo, ang pinakamaganda ay pag-usapan natin paano ba yung mapagtitibay, no? Yung relationship natin sa ating mga anak, paano natin sila mapapanatiling ligtas, paano natin sila matutulungan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga ginagawa, pagka merong mga nabubuli ba sa kanila, nagagabayan ba natin yung kanilang online na mga ginagawa, and syempre, paano din ba tayo makikipagtulungan sa mga eskwelahan, sa mga administration, sa principal, sa mga teachers. So, mahalaga yun kasi katuwang natin sila sa pagpapalaki ng ating mga anak. So, yung number 1 na magandang pag-isipan natin at paghandaan ay yung
situational awareness, no? Mula sa bahay natin hanggang sa paglabas niya. Okay? May mga bata na kanya-kanya na lang ng punta sa eskwelahan. Meron din naman na mga hinahatid pa. So, ano yung mga pinapayo natin sa kanila na papaano makitungo at paano magiging alerto palagi. Yung vigilance, hindi naman to pagiging paranoid o parang stranger danger na parang pag stranger danger na agad. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging alerto na hindi lang basta-basta magtitiwala, hindi basta-basta sasama kung kani-kanino, ano yung mga instructions natin sa kanila, katulad ng mga nangyaring ganon, ano yung dapat na gagawin, hindi ba? So, ngayon tingin ko madaming mga protocols na ibababa sa mga eskwelahan. Baka magkakaroon ng metal detector, baka magkakaroon ng mga additional na mga anong tawag dyan, mga drills na gagawin, safety drills and safety protocols. Pero pag-usapan natin yung sa ating mga pamilya. Kayo ba, Ate Edna, after nung nabalitaan nyo na yun, ano yung mga naging instructions nyo kila Sofia, kila Solomon, paano nyo pinag-usapan yung mga what if na mga scenario? Ang isa sa mga nasabi namin, in-involve namin sila dun sa ano, kasi sila mismo nagkukwento. At kaming pamilya, nag-usap-usap kami na, hindi naman formal na pag-uusap, kundi parang kwentuhan lang na, ano yung po pwede nating maging pag-iingat. Ang lagi kong sinasabi, lalo na dun sa kay Sofia, ang sinasabi ko lagi, anak, kailangan mas maingat ka. 'Di ba? Kasi nagkwento siya na meron pala ngayong mga pens na merong talim. Sabi niya. Yun daw na ikwento nung isang kaklase kasi may nakita ng mga teenagers na may mga ganon. At last year, naalala ko, yung eskwelahan nila Sofia, nag-implement na ng mga rules na ang dapat mga lahat ng estudyante o kahit na yung mga adults na pumapasok, syempre, for example, mga nag-opisina doon or yung, halimbawa, may magdadala ng baon na parents, talagang ini-inspect na yung mga bags dahil may mga nakalap silang balita na may mga estudyante na nagdadala ng mga hindi ng mga bagay na hindi dapat na dinadala sa eskwela ng isang estudyante. At marami daw talagang nakumpiska. Kasi 'di ba parang na dito sa area namin, maraming mga estudyante na parang may mga maliliit silang mga samahan na nagkakaroon yung parang mga kanya-kanyang mga sila kung anong school ganyan, yung parang mga small na nagkakaroon ng parang somehow riot na parang mga estudyante na nagkakaroon ng mga hindi mga magagandang yung nagkakaroon ng habulan, yung mga ganito. So may mga bagay na nangyayaring ganyan na na-realize namin na anak, so dapat mas maging maingat ka. Kasi siguro ganun kami dahil babae siya, tapos teenager, mas maraming nangyayaring ganun sa mga teenage na edad, no? So, pati si Solomon, kahapon may kinukwento siya na mama, may nangyari pala na yung nagsiservice dun sa bata na isang elementary grader na bata ay sinaksak yung hinahatid sundo na yun na bata na ilang taon ba? Parang grade 2 lang. So sabi ko kay Solomon, napakadelikado pala talaga ng to. Sabi niya, mama, buti na lang pala sinahatid at saka sinusundo niyo ko. Sabi niyong anak kong bunso. So talagang makikita natin dito na mismong sila, yung awareness nakikita nila na mama, yung na-appreciate nila na hinahatid mo sila at sinusundo kasi alam nila sa sarili nila, safe sila. Na kung sinabi niya kasi, mama kasi parang tinrust na yung bata ng parents doon sa service kasi syempre, so ine-expect na kaya sabi niya, mama, dapat pala pagka may stranger na magtatanong sa akin, halimbawa sasabihin, pinasusundo ka ng mama mo. Sabi niya sa akin, mama, itatanong ko sa kanya, anong pangalan ng mama ko? Anong edad ng mama ko? Para daw malaman niya kung kilala talaga nung nagsusundo sa kanya yung mama niya. So natuwa ako doon kasi somehow sa kanya bilang 11-year-old na bata, naiintindihan niya na kung anong mga dapat niyang gawin kasi
ano rin, binubukas din yung kaisipan nila doon sa eskwelahan na kailangan mas maging mapagbantay, mas maging mapagmatyag sila. At yun nga yung sinabi mo kanina, Dang, na maging alerto mismong yung mga anak natin, talagang isasali natin sila. Kasi yung school nagbibigay na rin ng mga rules at mga reminders sa kanila kung paano nila pag-iingatan yung mga sarili nila. Kaya sa eskwelahan nila, hindi sila pinalalabas hanggat hindi nakikita nung mga PTA officers na nasa gate na yung talagang magsusundo ay talagang yun yung service na talagang kilala na nila, na alam nila na yun yung sumusundo sa bata. Tapos for example si Solomon, hindi siya palalabasin kapag kawala ako doon, or yung si Arnold, yung tatay niya. So dito po makikita natin na pagka yung sabi mo kanina, no, nagkakaroon ng pagtutulungan, yung maging aware ka dun sa situation, dahil alam mo na yung magulang at saka yung eskwelahan, magkakaroon dito ng awareness na ito yung dapat nating ituro sa mga anak natin. Kumbaga tama yung ano mo po kanina, Dang, na pag-uusapan sa tahanan pa lang para mas maintindihan ng mga anak natin na talagang dapat pag-ingatan natin. Opo, marami tayong mga pag-iingat na binibigay sa kanila. Pero kagaya nitong situation sa Tacloban, di ba? Sino mag-aakala na magkakaroon ng ganun? Sa gitna ng pagkaklase, sa gitna ng klase, ay magkakaroon ng ganung klase ng senaryo. Di ba nakakabahala yon? Kasi dahil nga doon sa ganung kabatang edad, may mga ganun ng kaisipan ang mga bata na imbis na nandun sila sa eskwelahan kagaya ng mga kaklase nila, ganun ang kanilang mga napag-isipan o pinag-isipan, at talagang mapapansin mo, Dang, na parang wala silang katakot-takot, parang hindi kinabahan doon sa kanilang gagawin. No? Tapos nung nakita natin sa balita, napaka-inosente nila. Di ba may pansin mo yung mukha sa mga pictures, sa mga na parang wala silang alam, na parang hindi nila alam yung nangyari at nagawa nila na senaryo sa eskwelahan. Yung parang hindi mo nga minsan alam na parang ano ba yun? Nananaginip lang ba sila ng ginawa nila, no? So talagang dito mas makikita ho natin na yung atin hong pagpoprotekta sa ating mga anak, hindi lang ho dahil sa ina-advise natin sila or binibigyan natin sila ng mga precautionary measures, no, para po mapag-ingatan nila mga sarili nila dahil wala tayo sa eskwelahan or wala tayo madalas, halimbawa lalo na malalaki na, hindi na tayo nakakasama nila. Pero dito mas makikita natin Dang, na yung wisdom na galing sa Panginoon at yung panalangin ho natin na talagang patuloy ho nating ipanalangin at palaging ipanalangin ang mga anak natin bago umalis ng bahay. Kahit na po nasa eskwelahan na sila, no? Alam nating naihatid na natin sila, hindi natin hawak yung ilang oras nilang nawalay sila sa atin. So talagang napaka-importante nung ating mga paalala, and at the same time yung ating pong pagpapanalangin sa ating pong mga anak. Yung protection talaga ng Panginoon para sa kanila pong mga sarili. At yung patuloy na reminder na may mga safe people na po pwedeng lapitan pagka meron na silang mga na-observe na mga kakaiba, 'di ba, yung sa mga classmates nila, na may interview ko na napanood, tinanong kong kamusta ba itong classmate nila na naging ito yung isa dun sa mga nagbaril. Sabi niya tahimik lang po siya, wala po siyang masyadong kinakausap, mabait naman. So kumbaga hindi talaga natin pwedeng ma-judge ano yung situation doon sa family, doon sa bata. Pero magandang reminder talaga siya sa atin, no, na kahit sa mga anak natin, to get to know their classmates. Diba, na baka hindi nila alam may mga struggles na pala yun, na merong mga pinagdadaanan. And napakaganda kapag meron din tayong naririnig na halimbawa may kinuwento sa akin na may isang classmate daw na umiiyak doon sa room. Tapos may isang classmate na nakakita sa kanya. Ang ginawa kaagad, pumunta sa guidance counselor. Tapos sinabi niya, teacher, si ganito, nakita ko siya sa room, kakry siya. So, ang ginawa din ng guidance counselor, nung pinatawag. Tapos kinausap. So, nalaman kung ano yung mga situation. Tapos yung guidance counselor, tinawag din yung mom, yung parents.
tas kinausap, tinanong tungkol sa mga bagay-bagay. So nalaman ni guidance counselor yung background, napag-usapan nila yung situation. Tapos dahil sinabi na dahil nakapag-open up yung student dun sa guidance counselor, naging nila yon na gagawin siyang kumbaga hindi palalabasin na naikwento sa parent. So, para yung confidence nung bata dun sa guidance counselor will remain. So, yung mga ganong klase na tuturuan natin, nakakatuwa yung batang yon na naging alert siya sa situation, sa mga classmate niya, and alam niya kung sinong lalapitan. So, magandang instruction yon sa ating mga anak na be sensitive, no, sa mga nangyayari sa paligid. Pagka maging blessing ka sa iyong classmate, and maging maging handa nga sa kahit na ano pa mang mga situation. Diba? So, situational awareness na yun, maganda yung habang nanonood ng balita, diba, napag-uusapan ninyo. Pag-uusapan. Oo, so kung ganyan nang nangyari, anong gagawin, anong safety precautions na pa pwedeng gawin. So, ang nakakatakot talaga na yung mga situation na ganon. Kaya ang tama yung panalangin na palaging iingatan at poprotektahan yung ating mga anak sa kanilang mga pagpasok sa eskwelahan. So, ang challenge natin sa kapwa natin mga parents, pag-usapan talaga, no, sa inyong mga bahay, sino ba yung mga safe people, sino yung teacher, guidance counselor, school guard, pagka merong mga bags na naiiwan, o kaya kagaya yon, meron mga sinasabi na parang ballpen pero patalim pala. So, secretly, baka pwedeng sabihin na sa guard para yung guard sisimplihan lang din, na kasi may tamang approach din yan. So, hopefully, yung mga eskwelahan natin, meron ding proper protocol para sa ganun. Kasi, syempre, ayaw din natin mapahiya yung mga estudyante na meron mga ganon. And para mag-guide po itong mga estudyante natin sa mga pinagdadaanan nila na hindi natin alam bakit ganon. Doon sila nagre-resort. O, di ba? Bakit na pupunta sa mga gang? Bakit na pupunta sa mga maling influence? And ako, ang dalawang bagay yung napansin ko doon. Una, ipanalangin talaga natin ating mga pamilya. Kasi yung smallest unit of society, yan talaga yung gustong-gusto ng enemy na tirahin. Kasi pagka nagbe-breakdown ng family, nasisira ang society. Pangalawa, napakalaki ng opportunity ng mga churches to really reach out sa mga kabataan. So, as parents, we train them up, we tell them, we teach them the Word of God, and then we bring them to church so that sa church, mas lalo siyang mag-grow with other youth na ang kanilang heart ay to obey the Lord. So, yan yung mga mahalaga na foundation na isiniset natin sa ating mga anak. Kaya punta tayo sa point number 2. Yan naman yung beyond the screen. Monitoring online behavior. Kasi nga, although sinasabi na hindi directly connected pa, marami under investigation pa yan, mayroon kasing particular app na minention doon. Pero sa tingin ko, kahit na anong app yan, basta sobra-sobra, diba? Sobra-sobra yung screen time ng ating mga anak, meron talagang effect sa kanila. So, Ate Ed, paano ba natin yan i-monitor? Or paano natin sila gagabayan pagdating sa kanilang online na habits? Ang isang practical na pag-monitor po natin sa ating pong mga anak, no, regarding po dyan sa sa kanilang mga nilalaro o mga pinapanood sa screen, So kailangan nating
gabayan sila sa pamamagitan ng pag-upo, yung makikiupo ka sa kanila, no? Hindi dahil makikipaglaro ka, kundi makikiupo para malaman mo, anak, ano yung nilalaro mo. Ako aware ako sa, for example, mahilig manood si Yusuko ng vlogs, no, tungkol sa mga games. So ako, pagka naririnig ko na may mga sinasabi o salita na hindi maganda, no, yung mismong vlogger, sinasabi ko sa kanya, huwag mo nang papanoorin yan. Kasi akala mo walang effect sa'yo yung mga bad words na sinasabi niya. Kasi because of the excitement doon sa nire-review niya na game, no? O yung kanyang, di ba ganun may mga vloggers na nagre-review ng mga games. So ako nagiging ko doon na, anak, huwag mong papanoorin yan. Kasi akala mo lang walang effect. Pero maya-maya mo yan, sinasabi mo na rin. 'Di ba? For example, may mga kalaro siya. Pag naririnig ko ano yung sinasabi ng mga kalaro niya. Pag hindi maganda yung sinasabi nung kalaro niya, sinasabi ko sa anak ko na sabihin mo sa kanya hindi dapat ganon, no? Hindi dapat sinasabi yung mga ganong salita kasi eventually yan ikaw nagsasabi na rin ng ganon. So 'di ba kasi yung influence kasi for example, pag naging habit na sino yung kalaro mo, ano yung pinanunood mong laro, ano yung pinanunood mong mga vlogs, no? Kahit na sa mga may edad ng mga tao, talagang kapag yan at paulit-ulit mong naririnig, yan din ang nakaka-influence sa yung sarili at naaapektuhan yung sarili mo hanggang sa maririnig mo na lang yung sarili mo, nagsasabi ka na rin ng ganon. Kasi di ba nga, natatanim sa kasi naririnig mo yung pumapasok sa isip mo, pumapasok sa puso mo. So, nai-impluwensyahan ka na akala mo okay pa yun. Akala mo tama pa yun kasi dahil na-excite ka lang doon sa pinanunood mo, pero hindi na pala. So, yun ang lagi kong sinasabi sa anak ko. Tapos talagang nilimitahan namin, no? For example, dahil may pasok, so ganito lang, 1 oras ka lang dyan. Unless na may assignment ka, kailangan mong gamitin yung gadget, so yun. Pero after nyan, dapat na rin. Kasi kumbaga, hindi dapat buong araw, buong oras, although minsan may mga nangyayaring ganun, lalo na pagbakasyon, Pero kami, talagang sinasabihan namin. Minsan nagtatampo sila, minsan pero lagi naming pinapaliwanag sa kanila na yung effect niyan sa iyo, yung focus mo naaapektuhan, yung yung minsan yung parang hindi na nila, ano ba yung sinabi mo, ma? Parang yung pakikinig nila sa iyo na iiba, no? Kasi yung yung focus nila iba na. So parang minsan iniisip ko, bakit parang ang hirap mo ngayong kausapin, yung mga ganon. Kasi nakikita mo yung yung pagkakaiba nung hindi, halimbawa, yung limitado yung oras, hindi, minsan di ba, pag halimbawa, bakasyon, kaya kami, hanggat maaari talaga. Kasi kahit na nasa digital age na tayo, kailangan pa rin ng mga anak natin yung paggabay. Paano lalagyan ng limitasyon, paano magkakaroon ng mga boundaries, no? For example, yung sa mga apps na yan, yung sinasabi mo nga kanina, talagang tinignan ko yun. Tingnan ko nga yung mga apps na meron ka sa gadget mo. Tapos pag may nakikita ko, burahin mo yan, burahin mo yan, burahin mo yan, burahin mo yan. Kasi minsan akala nila, game lang yun for the sake of game, no? Kasi for example, yan naman ang nilalaro ng mga kaibigan nila or kaklase nila, no? So, parang siguro sa kanila, na hindi sila ma-left behind. Pero nung nag-check ako ng mga ay burahin mo yan, hindi yan magandang influence. So, doon po yung mga magulang, hindi tayo nagagalit dahil pinaalis natin or yung kung ano effect. Hindi po kasi pag mintras na pasukan natin ng ibang emosyon yung atin pong instruction sa kanila at na-feel nila na ay ayaw niya lang yung akong panoorin yan, ay ayaw lang niya kasi ganito. Pero kung sabihin natin na straightforward na hindi makakabuti sa iyo anak niyan. Hindi mo lang alam na ngayon parang hindi mo nakikita yung effect. Pero eventually, magiging yung epekto niyan hindi makakabuti sa iyo sa character mo, sa kung paano ka nagre-respond sa pagtao sa paligid mo. Kasi for example, kung mga violent scenarios doon sa games so anong niyan sa kaisipan mo at saka sa puso mo? Violence din. So ayun ang sinasabi namin na akala ninyo lang walang effect sa inyo, pero in time makikita ninyo bakit parang magagalitin na to. Halimbawa, isang na bakit ganyan na yung reaction mo? Kasi dati hindi ka naman ganyan.
So minsan, dahil mga bata nga sila, hindi nila na uunawaan pa masyado yun na ganun kalaki ang effect nun sa kanila, sa kanilang emosyon lalo, no? Kasi minsan, di ba, ang lagi nating, pamilya rin sa atin, na pagkatahimik ka, mabait ka. Di ba? Yung parang wala lang. Pero yung sabi mo nga kanina, minsan hindi natin alam kung ano talagang tumatakbo sa kaisipan nila, tsaka sa puso nila. Yung tahimik siya dahil ba sasabihin mo, okay naman siya, mabait, tahimik siya. Kasi yun yun, ang tahimik, mabait. Mabait kapag tahimik ka, di ba? Yung ganoon. Pero minsan, lalo na ngayon, kasi nagiging bukas na nga po tayo, na madalas, ang pagiging tahimik, lalo na ng ating pong mga anak, na nakita natin, hindi naman siya yan dati, pero ba't naging ganon? So, yun yung natin, na, ano nga ba yung mga kausap nito? Sino ang mga kausap nito? Ano ang mga pinanunood nito? Minsan, di ba dang napansin natin yung mga bata ngayon, madalas ang kanilang tagapag-alaga ay ang kanilang mga gadgets. Di ba? Na kahit na ang liliit pa, para lang wag umiyak, ayan yung cellphone sa'yo na. Ang kanilang tagapag-alaga ay ang kanilang mga gadgets. So tayong mga magulang, maging tayo na ibalik ho natin, pagbalansehin po natin yung digital age at saka yung old school na meron tayo noong mga panahon na hindi pa uso ang gadgets. Kasi malaking tulong siya para mabalanse din po yung pagbibuild o pagtuturo natin ng character ng mga personalities ng mga anak natin. At sa tulong ng Panginoon kasi yun. Kasi for example, maiisip ba natin na mali or mabigat ang epekto ng mga gadgets ng mga pinanunood ng ating mga anak sa kanilang mga buhay? Di ba minsan hindi natin naiisip yun. Pero pag ipanalangin ho natin, Panginoon, bigyan mo po ako ng wisdom paano ko pagsasabihan yung anak ko. Bigyan mo ako ng wisdom na matutunan ko rin na yung mga games na ito ay hindi pala makakabuti sa kanya. Kasi di ba tayong mga magulang dahil sa ating kaabalan, hindi na rin naman natin alam kung ano nang pinanunood nila. Minsan talagang gumaganyan ako. Tapos, syempre, malabo na yung mata ko. Talagang, ano yung pinanunood mo? Di ba? Parang yung masyadong maingay, tapos may na pala, yung masyadong, violente, may mga mga ganun ba? Kasi nga, akala lang nila wala, kasi nga games. Kaya yung burahin mo yan, burahin mo yan, burahin mo yan. Tapos mas ini-encourage ko na yung panoorin nyo, yung educational, na talagang makakatulong sa inyo kung paano pa mas mabibuild yung mga gift ninyo, mga talents na bigay ng Lord sa inyo, at mas mabuild pa kung ano yung dapat ninyong matutunan kasi nag-aaral pa lang kayo. No? Kasi yun yung ipaliwanag natin po ng mas maigi. Hindi lang ho tayo taga-tutok sa kanila para i-implement lang yung atin pong mga gustong i-implement sa kanila laging bawal kasi itong ganito, ganyan. Mas maganda po na binibigyan natin sila ng instruction na may pagpapaliwanag para sa ikabubuti po nila ng atin pong mga anak sa kanila pong paglago, no? Yung development nila sa emosyon, sa kanilang perspective, kasi ganun po yun nakakatulong po yung mindset, yung emotional health ng ating pong mga anak sa kanilang pagtatatag ng kanilang mga personalidad at ng kanilang mga karakter habang sila po ay lumalaki. Napakahalaga talaga ng active monitoring na nire-remind natin sila. Ako palaging tinatanong, kasi yung account ni Sheena ay kailangan ng permission pag mag-i-install ng app. So, bago pa man i-install, makikita ko na, tatanungin ko, bakit to? Para saan to? Tapos bubuksan ko, titignan ko, babasahin ko. Pag okay siya, saka lang niya may install. So, may ganung sa Google yun Okay, parent, family. Okay, family app. So, ang teen account, meron din ganon. Pero, eventually, habang nangyayari yon, tinuturuan ko din siya na, bakit ba ito? So, approve ito. Bakit? Kasi, ganito yung gagawin niya, matututo ka ng ganitong mga bagay. Ito, sorry, hindi i-install. Kasi, ito yung mga hindi magagandang maidudulot niyan. Tingnan mo yung rating niya. So, pinapakita ko sa kanya kung paano niya i-evaluate yung app na i-install niya para eventually, kasi paglagpas ng certain age, maaalis siya sa family parent na link.
'Diba? So, ibig sabihin, siya na yung magde-decide sa anong mga app yung pwede niyang i-install. So, from there, siya na mismo yung mag-evaluate. Tama ba tong app na to? Makakatulong ba sa akin to? Pwede ba to sa akin? Pati sa mga chats. Kasi may social media na, 13 inaalaw na ng Facebook. Hopefully nga sa Pilipinas hindi. Sa ibang lugar kasi hindi pa. Pero dahil meron na, at least may teen account, masisilip-silip pa rin, tatanungin, and re-remind sila doon sa mga digital bullying or toxic chat na mali yung mga may pinag-uusapan na binubuli yung classmate nila sa mga GC, calling names, di ba? So, tuturuan natin sila na tama ba yun? Kung ikaw yung nasa situation, would you like to be na ikaw yung binubuli? So, yung mga situational awareness, mahalaga yun. So, doon natin sila ginagabayan kasi hindi forever imo-monitor natin sila. They need to have their own foundation, decision, tama ba to? Nakaka-please ba to kay God? So, yung pagtuturo natin sa kanila ng una, relationship nila kay Lord, tapos paano yung relationship nila sa ibang tao, nagmamatter kasi hindi lang to sa digital. Diba? Yung digital online na pakikitungo nila, pati din sa personal na face-to-face na relationships. Diba? So, kaya napakahalaga po nitong monitoring online and offline na behavior nila, katulad ng sinabi mga Edna na anong mga changes, bakit biglang naging tahimik, bakit hindi na sumasagot sa mga tanong natin, hindi maayos na nakikitungo sa atin. So yung challenge natin at encouragement, at least kung hindi every day, every other day, magkaroon tayo ng digital check sa ating mga anak o anong nilalaro mo ngayon, or yun katulad ng sinabi mo, ako every now and then, lalo na ngayon bakasyon kasi nga walang pasok. Pero pag may pasok kasi, mas madali ang monitoring all throughout the day, nasa school. Although alam ko, minsan nag-games din sila sa school pag break nila. Pero pagkadating sa bahay, mas less na yung So, ngayon, dahil bakasyon, anong ginagawa mo ngayon? Sinong kalaro mo? Ayan, nag-games. Nakikita ko nag-games. Sino yung kalaro mo? Sasabihin niya, minsan siya lang daw, minsan yung friends niya. So, that's checking in. And hindi yung nagtatago na biglang pagka nandyan ka na, biglang ino-off yung game. O yan. So, bakit? Nangyari din yan eh. O, bakit mo in-off? Anong nilalaro mo? Anong tinitingnan mo? Wala lang. O, patingin. O, kung wala lang, patingin. So, babasahin mo, kikita mo. So, yun. Kailangan po ng, hindi ibig sabihin na napupulisan natin sila or babantayan lang natin sila for the sake of, it's also explaining na, ang online or digital is a dangerous world. Maganda yan, maayos yan, marami kang matututunan, pero ginagamit din siya para maging bad influence. So, be careful. Ayan, maging matalino ka, maging wise ka sa pagpili. Ayan, ako 10:07. Mag-break tayo sandali. Tapos sa ating pagbabalik, ito naman yung pag-usapan natin yung paano tayo makakapag-build ng relationship sa ating mga eskwelahan at maging bahagi tayo nung mga nangyayari sa school, hindi lang po sa bahay natin. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano.
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong pong mga kasama, Edna Marcelo. At ako naman Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station at dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi sa ating radio ministry. Iscan po ang QR code ng ating GCash sa bank account para sa inyo pong donation at isend nyo po sa amin ang inyo pong mensahe para ma-acknowledge po namin ang inyo pong donation. Maraming salamat po sa inyo pong partnership. God bless you po. Salamat sa ating mga listeners na nakakasama natin ngayong umaga. Good morning po kay Ate Jing Alegre, Mami Melinda Rehas, kay Mad Damka. Good morning po at kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning, good morning. Salamat po sa inyong pagsama sa atin. Tuloy natin ang ating discussion, Ate Edna, dahil ang ating ikatlong puntos, building the parent-school bridge. Ito napakahalaga kasi 'di ba nga morning, minsan whole day yung pasok ng mga anak, minsan mga half day lang. 'Di ba? So halos kalahati
no? Sabihin na natin, kalahati o isang Kalahating buong araw. araw yung nasuspend ng ating mga anak sa eskwelahan. So, kaya napakahalaga yung relationship natin with the principal, the teachers, especially yung mga advisors, and even co-parents, hindi ba? Kaya napakahalaga din nung pag-attend ng mga PTA, Parents Teachers Association meetings, kasi napag-uusapan yung mga bagay-bagay, mga concerns and issues, hindi ba? Tapos, nakakausap natin yung teacher kung kamusta ba yung ating mga anak, hindi ba? So, napakahalaga na aware tayo at sinusubaybayan natin ang ating mga anak through our teachers. Ayan. Dito naman po sa atin pong pangatlong point, dito makikita natin na ano po ba yung kahalagahan ng pag-bridge ng mga parents sa kanila pong mga school staff, yung mga advisors, yung mga principals, kagaya nga po ng nasabi mo kasi napakahalaga po na ang parental partnership ng between yung partnership ng parents at saka ng mga teachers o ng mga school staff, minsan even yung guard na maipakilala mo na anak ko yan para pagka sinusundo or kilala ka rin ng guard, no po. Tapos, dito po makikita natin kung ano yung mga bagay na po pwede ho nating malaman kung ano yung behavior po ng ating pong mga anak sa loob ng eskwelahan. For example, kung yung kagaya kanina, yung kinukwento mo na nakita siya ng kaklase niya na umiiyak, and then pinatawag ng guidance counselor, tapos pinatawag din yung parent. So, nagkakatulungan yung guidance counselor at saka yung parent kung paano mas magiging maayos. Kung hindi maganda yung relationship ng anak doon sa parent o doon sa bahay mismo, ay sabihin na natin may mga bagay na hindi naiiwasan o yung mga di pagkakaunawaan, at least na-address siya para magkatulungan, na aware yung school, ba't umiiyak ito? Ano kaya ang nangyari dito? Di ba mapapansin kasi dahil natin yung masakit na katotohanan na minsan po ang loob ng mga tahanan natin ay hindi po protektado at hindi po safe yung mga anak. Yan po ang hindi, 'di ba, hindi magandang realidad na nakikita natin. So, dapat nababalanse natin lahat na paano kung doon pala sa school may ganitong nangyayari sa mga anak mo. For example, ngayon, nabubuli, mga usapin yan, sinasaktan pala, kung ano-ano pala yung sinasabi ng mga kaklase, Minsan kasi pagka napansin mo ba yun, pagka medyo dala sila yung napagbubuntunan ng mga pambubuli o ng mga salita na hindi maganda. So nagdadagdag 'yon sa emosyonal na mga dalahin ng ating pong mga anak. So nagkakaroon ng epekto 'yun. Yung pananahimik pala ng anak natin, dumisan 'di ba? Dadating 'yun pag hindi mo siya kinumusta. Ang magiging damdamin niya rin ay hindi rin yata concern sa akin yung nanay ko tsaka tatay ko o kapatid ko. 'Di ba? Kasi parang hindi ba niya napansin na sad ako? Hindi ba niya napansin na bakit happy ako? 'Di ba yung mga ganun, kahit na masaya sila o matamlay o malungkot sila, dapat napapansin natin, parang ang saya mo may maganda bang magandang nangyari sa iyo. Tapos pag naman siya, parang lulugo-lugo nung 'di ba sinundo mo, parang buong paglalakad niyo, buong biyahe niyo, parang hindi nagsasalita yung anak mo. So dapat tayong mga magulang o tayong mga guardians, maging sensitibo po tayo sa mga ikinikilos po ng ating mga anak. Kasi pag napatagal natin yun, baka mamangaya, may mga dinadala na sila sa kanilang mga damdamin na hindi natin na-address kasi hindi natin napansin or hindi natin pinansin. Parang, siguro lang to, pagod lang to. Pero hindi Ako minsan may isang instance, na itong isa kong anak, masayahin kasi siya. So parang pagdating, parang hindi siya parang ganun lang siya, okay. Tapos hinayaan ko lang. Tapos nung pagkatapos niyang magbihis, sabi ko, kumain ka na. Tapos parang, ayoko pa ma. Parang ganun, sabi ko, ano kayang nangyari? Tapos eventually, tinanong ko, sabi ko, may nangyari ba sa'yo sa school? Tapos umakyat lang siya, tapos nagulat ako, natulog. Kasi parang minsan galit yun sa tulog, yung hindi mo siya basta mapapatulog ng Tapos alam mo ba, nung pagising niya, tsaka siya nag-open up. Hindi ko siya pinilit na mag-open up kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, na-disappoint kasi ako. So ganun yung effect sa kanya, nag-disappointment.
napapatulog. At saka yung sobra niyang pagkatahimik, siguro hindi niya makontain. Tsaka siguro dahil ano siya, parang ayaw na niyang ipa-burden sa akin yung kanyang nararamdaman or yung na-experience niya. Pero eventually, nung nagkwento siya, alam mo, pagkatapos niyang ikwento, sabi niya, "Ma, I'm okay." Mm. Siguro kasi naramdaman niya, na-concern ka sa kanya, nakita mo o naobserbahan mo na ba't siya parang hindi nakakataon, tatanungin natin hanggang sa parang nagagalit na tayo kasi hindi tayo sinasagot or hindi natin makuha yung sagot na gusto nating marinig sa mga anak natin. So dito makikita natin ano na yung ating nung pakikipag-ugnayan sa anak natin ay napaka-importante. And at the same time, kung galing yan sa eskwelahan, pwede po nating itanong sa sa kanilang advisor o sa kaklase kung may kilala kang kaklase niya or sa isang magulang, 'di ba? Kasi kung may mga PT officers diyan na nagbabantay sa kanila habang hinihintay para sunduin mo. So para at least siyempre kasi minsan halimbawa ako may mga kilala akong sabi parang matamlay yung anak mo. Parang gano'n. Sabi ko at tinanong ko nga kasi minsan sasabihin sa akin chat ako, parang Mami Edna parang matamlay yung anak mo ngayon. So ako sasabihin ko naman, napansin ko nga, kinamusta ko na, pero hindi pa siya nagsasabi. Tapos nga, yun yung naging scenario na after niyang makatulog, siguro mas na-process niya na mag-isa. At doon ko naman nakita yung maturity. Kasi yung mga bagay na yun, nagkakatulungan kayo, even yung parent sa anak, ano, na natututunan din nilang i-handle maturely yung kanila pong mga pinagdadaan ng sitwasyon. At maganda po yun. Kasi tinuturuan natin silang hindi maging dependent sa atin sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga pinagdadaan ng disappointment, happiness, yung mga emotional stresses na kanilang pinagdadaanan sa labas ng atin pong mga bahay. Kasi sa loob ng bahay, meron din silang mga nararanasan. So, doon po nagkakatulungan yung magulang, yung teachers, mga co-parents, kagaya nga ng sabi mo Dang, yung mga kaibigan, ano po. Para dito po, mas makita natin na ano ba yung kailangan nating maging maging reaksyon sa mga situation. Kasi nagiging mapagbantay tayo, no? Yung vigilance, nagiging mapagbantay tayo doon sa mga ikinikilos ng mga anak natin. Lalo ngayon, Dang, no, napansin mo, no? Yung mga bata ngayon, mabilis yung parang yung transition ng mga emosyon nila at saka yung mga di ba napansin mo ba yun? Parang minsan ang saya lang nito kanina pero bakit yung pala may narinig na sa kung sino man yung kausap nila o sino man yung kahalubilo nila na napapansin pa rin kasi rin pala natin yun na dahil nga masyado nang hindi safe ang sa labas ng mga bahay natin, parang ang mga anak natin nakatutok na lang sa digital or sa mga pinanunood nila sa screen. So yun din po yung isang na parang nanilesen kung paano talaga sila makipag-relate ng face-to-face at kung paano nila magagamit ng tama yung kanilang mga emosyon. Kaya dapat po tayong mga magulang, mas natutulungan natin sila sa area na yon. Kasi nga dahil lagi lang silang nandiyan, nakaharap sa TV, sa computer, no, pati mga school activities nasa gadgets yung mga ganon. So doon po natin balanse na dito po maging mapagbantay tayo sa kung ano po yung mga ikinikilos po ng mga anak natin. Kahit simple yung pagkalungkot yan o pagkatamlay, di ba pag matamlay sasabihin natin, may sakit ka ba? May nararamdaman ka bang hindi maganda? So lahat po ng yun, maging sensitive po tayo. Hindi lang po tayo maging tagapag-provide ng pangangailangan nilang pagkain, mga gamit sa eskwela, mga kasuotan, kundi mas maging provider din po tayo doon sa mga bagay na emosyonal at spiritual at ganun din po sa kanila pong mga perspective. Kasi doon po natin mababalanse at matutulungan sila paano nila harapin ng mas maayos at mas mature na pagharap yung mga scenarios na nararanasan at kinakaharap nila sa kanilang mga buhay habang sila po ay bata pa papalaki. So doon po mas makikita natin yun pala yung mga reaction niya pag nadi-disappoint siya. Talagang disappointed siya, no? So yun yung mga dapat ho nating gawin dito po at para magkaroon ho tayo ng mas maging malusog na relasyon or healthy relationship sa mga taong pagkakatiwalaan natin somehow sa ating pong mga anak paglabas nila ng ating pong mga tahanan. Vigilance. Yan ay ibig sabihin ay nagiging mapagmatsyag tayo, observant tayo, sensitive tayo sa ating mga anak. Hindi ito pagiging paranoid, kung hindi
pagiging sensitive nga sa kanilang mga ginagalawan, hindi lang online, pati offline. At siguro yung foundational talaga dito is yung relationship natin sa kanila. Kasi hindi sila mag-open up kapag pagka hindi nila nafe-feel na safe sila to open up sa atin. So, as a parent, yun yung challenge po natin sa bawat isa sa atin. To be open sa communication at panalangin natin sila sa kanilang mga journey ngayon, especially teenagers sa panahon ngayon. So, Ate Ed, can you pray? Kasi 10:24 na. Oo nga, bilis Let's ng pray oras. for our Opo. youth, for the parents, at maging talagang proactive tayo pagdating sa paggabay sa ating mga anak. Let's pray po. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong paggabay sa bawat magulang na nakikinig ngayon, sa bawat mga tahanan. Alam naming mabibigat ang mga balita, lalo na po yung nakaraang pangyayari sa Tacloban, Panginoon. Ramdam namin yung kaba, yung takot para sa aming pong mga anak, kahit na po ay kahit na malayo kami sa lugar na iyon, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng karunungan, yung wisdom ninyo, paano sila kakausapin, paano sila babantayan sa kanilang mga online world, Panginoon. At paano po kami makikipagtulungan sa mga guro at sa mga tao na maaaring makatulong sa amin. Gawin mo po ang aming pong mga tahanan na kanlungan ng katotohanan at pagmamahal. Iligtas mo po ang aming pong mga anak sa anumang mga panganib, Panginoon, at sa mga masasamang impluensya na meron sa kanilang paligid, online man yan, o sa mga tao na nakapaligid sa kanilang, Panginoon. Ikaw po ang aming protector, Panginoon. Kayo po ang aming pong kanlungan at sanggalang sa mga impluensyang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Kwentuhan Pampamilya na naman. Next week po, samahan nyo kaming muli 9:30 to 10:30. Pero syempre, ang Family Matters napapakinggan po Monday to Saturday dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Susunod na ang programang Radyo Singkaman kasama si Ut Umubin. Salamat Kuya Rolando Alfonso sa pag-alalay sa atin. Ako po si Dang Estrada. At Edna Marcelo, God bless po. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.